Una, iniibig ka ng Diyos. Naniniwala ba kayo na mahal tayo ng Diyos? At siya ay maganda at siya ay mayroong magandang plano sa atin. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay mayroong magandang plano sa atin? Mahal tayo ng Diyos at ang Diyos po ay mayroong magandang plano. Sabi ko nga nung nakaraan, tayo po ay makasalanan lahat. Tayo po ay dapat parurusahan dahil makasalanan tayo. Walang perpekto sa mundong ito. Pero ang kagandahan lang po dito, dahil mahal tayo ng Diyos, gumawa po siya ng paraan, mayroon po siyang pag-ibig sa atin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sabi po sa John 3:16, very clear po yun sa Biblia. Anong kasunod? Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang isa sa mga plano ng Diyos sa atin. Masave ang mga tao na magtitiwala sa Kanya. Kung gusto mong maligtas, magtiwala ka sa Panginoon. Di ba? Hindi lang basta pagtitiwala, kasi ang pagtitiwala, dapat may kasamang action yan. Sabi sa Santiago, di ba? 2:17, faith without action is dead. Kapag ikaw po ay masampalataya sa Diyos, dapat sinasamahan mo lang gawa. Diba? Kapag ikaw po ay naglilingkod sa Lord, dapat nakikita sa iyong puso. Kapag ang nasa puso mo po ay si Lord, gumagawa ka na mabuti sa kapwa mo. Amen? Isa po yan sa magiging impact. Kaya napakahalaga pala ang pag-share ng gospel. Ang ganda pala ng bunga nito, magiging bunga nito sa paligid po natin. At sa mga tao na sharean po natin ng gospel. Kasi maraming tao talaga ang okay na sila sa buhay nila na ganyan. Hindi naman kami nananakit ng kapwa namin, hindi naman kami nakasakit ng kapwa namin, tahimik naman kami, kaya okay na kami na ganito. Hindi po nila naunawaan ng kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon, isa sa mga kalooban ng Panginoon, sabi niya sa kanyang salita, mahalin ang Diyos, higit sa lahat. Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Yun ang sabi ng Biblia. Kapag mahal mo ang Diyos, ano ang gagawin mo? Ang kasunod na sinabi niya, love your neighbor as yourself. Mahalin mo ang kapwa mo. Kaya hindi po pwede na ang kapwa mo ay saktan mo pag mahal mo siya. Kasi nga, sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. Kasi nga, may nag-share sa iyo ng gospel. At ngayon, ibinahagi mo na rin sa mga kaibigan mo. Kaya mga kaibigan mo ngayon, naunawaan na rin na ang buhay pala ay hindi lang nagtatapos sa kaligayahan. Ang buhay pala ay hindi lang nagtatapos sa bisyo. Ang buhay pala ay hindi lang nagtatapos sa kung saan-saan. Ang buhay pala ay magtatapos mismo sa lugar na kung saan inilaan sa atin ng Panginoon. Gusto niyo yun? Ako ayaw ko na magtapos ang buhay ko sa wala. May nagturo nga sa amin, may nag-preach. Mayroon ba ditong immortal? Yung hindi siya mamamatay?